Hola mga lods! For today's video, meron tayong isang followers or isang subscribers na nag-comment sa ating video. Yung video na to, ito yung time na nagpunta kami ng Osaka sa Japan. Itong taon lang na to. Siguro mga May yun, buwan ng May. Then, tinatanong niya ako kung, Lods, sa tingin mo, saan mas maganda? Japan or Spain? Uh-oh. Actually, Lods, magkaiba naman ang Japan at magkaiba rin ang Spain. Pero kung ako papipiliin mo mga Lods sa totoo lang, nung nakabisita kami sa Japan, parang Japan yung gusto kong piliin. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, ang ganda sa Japan, ang sarap ng pagkain sa Japan, parang pagkain din natin sa Pilipinas, iba kasi yung pagkain dito sa Spain, di ba? Alam niyo, puro mga karne, puro tinapay, ganyan, ganito, ganyan. Malalaman niyo rin yung pag pumunta dito sa Spain. Pero kasi, sa Japan, mas parang magkalapit ng taste buds ang mga Japanese tsaka yung mga Pilipino. Kaya, mas gusto ko dun talaga sa Japan. Lalong-lalo na yung Wangyu ba yun? Wow. Ay, grabe yung beef dun. Sobrang sarap. Sobrang ang lambot talaga. Tapos, ang mura-mura pa. Parang, napansin ko nga doon, yung nag-Japan kami, mas mura pa yung pagkain sa Japan kaysa yung pagkain natin sa Pilipinas kapag kumain ka sa mga mall, sa mga restaurant. Hindi ko alam kung bakit. Nung umuwi kami ng Pilipinas, parang gumagastos din kami sa Spain. Ganun namin naramdaman yung inflation sa Pilipinas. Grabe. And then, napakabait ng mga tao sa Japan. As in, nakakahiya mag-attitude, nakakahiya magsungit dun sa Japan. Ang babait nila, ang polite nila, at ang, alam mo yun, napakalmado nila. Kasi dito sa Spain, ang tataas ng boses ng mga tao dito parang kala mo galit, pero hindi sila galit Parang magagalang din ng mga tao dito, pero iba kasi kapag mapapansin mo kung paano tayo makisalamuha sa mga tao sa paraan ng pakikisalamuha nila. And by the way, Lods, dito sa Spain, multinational dito hindi lang mga Spanish talaga yung may encounter mo dito. Iba't ibang lahi, iba't ibang lahi mula sa European country, meron din sa US, meron din sa mga Asian din. Kaya hindi mo rin talaga masasabi na yung mga tao dito ay patungkol lang sa mga Spanish, hindi. Pero alam niyo, Lods, napansin ko sa mga Spanish dito, ang gagalang din nila. At ang mga Spanish ay masasabi ko talagang mabait. Dahil kadalasan naman na babalitaan ko na gumagawa ng gulo dito ay yung iba pang mga ibang lahi. Hindi lahat yung mga immigrants na hindi naman talaga Spanish. Sila yung kadalasang nasasangkot sa gulo. Gusto ko sa Japan kasi mas malapit yun sa Pilipinas. So, siyempre, kapag nag-attitude ka, o di kaya gusto mong umuwi ng Pilipinas kaagad, ilang oras lang. Pilipinas ka na unlike dito sa Spain, mga Lods. Aabot pa ng ilang oras yung layover mo para sa susunod mong flight. Maabot ng isang buong araw yung flight mo, mga Lods. Pero, sa Japan, ang alam ko, pwede kang maging residente. Pwede ka rin maging Japanese citizen. Yun nga lang, hindi ka po pwede maging dual. Yun ang pagkakaalam ko. Comment down below kung tama ako or mali. Paano ba maging Japanese citizen diyan sa Japan? At inaalaw ba nila ang mga, for example, mga Pilipino na mag-dual citizen? Sa pagkakaalam ko kasi hindi. Pero dito sa Spain, mga Lods, pwede ka mag-dual citizen at pwede kang maging residente talaga dito sa Spain ng ilang taon lang at pwede rin na maging Spanish citizen ka balang araw. Wow! Haba-haba pa usapin kung paano mo gagawin yan, mga Lods. Dito kasi sa comment ni Kuya, ang sabi niya, resident kasi ako sa Japan, Lods. Balak namin mag-asawa, mag-TNT sa Spain. Pag magti-TNT ka sa Spain, mga Lods, marami kang kailangang i-consider. Unang-una, kung magti-TNT ka sa Spain, hindi ka po pwede lumabas
ng bansa, hindi ka pwede lumabas ng Spain. Paano kung merong emergency or kailangan umuwi ng Pilipinas? Magdi-decide ka, babalik ka ng Pilipinas pero hindi ka na makakabalik ng Spain, o mag-i-stay ka sa Spain pero yung importanteng bagay na kailangan mong iuwi sa Pilipinas, hindi mo magagawa. So isang malaking desisyon talaga siya, Lods. Hindi lang siya basta-bastang, gusto ko sa Spain. No. Kailangan kasi kapag papasok ka talaga dito sa Spain nang wala kang isipin na pwede kang makalabas, talaga dapat meron kang legal document na talagang, for example, petition, meron kang employer na pipirma sa'yo, na bahala na gagawa ng paraan para makapagtrabaho ka dito, ganyan. Kapag TNT kasi, isang malaking desisyon na kailangan mong isipin talaga, pag-isipang mabuti. And after ilang taon, mag-a-apply kami ng Araigo. Ayun yung para sa mga nag-TNT. Tapos, after ilang years, pwede silang mag-apply ng residency at magtrabaho basta merong employer na pipirma para sa kanila. Ayun yun. Meron siyang alam na about sa Araigo. Hirap kasi buhay dito sa Japan. Marami bayarin, mga insurance at tax. Mahal dito, Lods. Dito rin naman sa Spain, mga Lods. Marami ka rin babayaran. Bahay, ang mahal na ng bahay dito. Mahal na din ng mga bilihin. Dati, yung wala pang 1 euro na bigas, ngayon dumoble na. Naramdaman ko na rin yung mahal na rin yung mga bilihin dito. Then, kailangan mo rin ng insurance kapag lalong-lalo na wala ka pang or hindi ka pa talagang residente dito. Although, ang kinaganda dito, Lodge, kapag na-hospital ka, i-entertain ka naman nila. Pero mas maganda pa rin na meron kang private insurance. Pero, lahat ng mga major operation or sa public hospital, mas kumpleto sila. Doon ka pa rin ipapasa kapag sakaling merong mga major operation yung kailangan gawin sa iyo, mga Lods. Maliit ang palitan daw ng yen doon. Naramdaman ko nga yun, mga Lods. Dati, ang alam ko, nasa 5,000 ang isang lapad. Pero nung nagpunta kami ng Japan, binigyan kami ng kapatid ko ng lapad. 3,000 na lang ang isang lapad. Kaya, pero ang dami pa rin naman namin nabiling pagkain. More on pagkain yung ginawa namin. At konti na lang din yung nilabas naming pera noon. More on card na lang. Maganda lang dito, vacation or kung gusto mo mag-work, madali makahanap. Dito naman, Lods, kapag gusto mo dito mag-stay, dito gusto mo magtrabaho dito as TNT ka, ang pwede mo lang pasukan, extra. Pwede ka rin magtrabaho sa mga kasambahay. Pero, legally speaking, bawal yun. Kasi, kailangan talaga ang mga nagtatrabaho dito ay may kaukulang papel, mga Lods. Pero syempre, nagagawa ng paraan yan, mga Lods. Kaya nga ang daming Pilipino dito eh. Pero nakaka-survive sila. Dumarating yung time na meron na silang papel, din yung iba nag-a-apply na for citizenship. Ganun. Gusto kasi ng asawa kong Peruvian na maging citizen ng Spain. Kaya bibitawan niya permanent niya dito sa Japan. Yun lang, natatakot ako mag-start ng buhay sa Spain. Wala ako idea sa pamumuhay dyan. May family naman siya dyan na citizen. Kasi di ko alam about sa Spain. And gaya na sinabi ko, mga Lods, isang malaking desisyon yung kakaharapin mo. Kailangan mo muna mag-research ng maraming bagay patungkol sa pamumuhay natin dito sa Spain. Marami ng vloggers na nagsishare ng mga experiences nila, buhay nila, katulad ko, dito sa Spain. So, alamin ninyo talaga kung ano yung mga dapat gawin bago kayo lumipat sa isang bansa. Wag pa dalos-dalos ng desisyon. Okay? Bueno, hanggang sa muli, mga Lods, maraming salamat sa inyong panonood, and please don't forget to follow or subscribe to my YouTube channel and Facebook page, Lods. Maraming salamat and hasta luego, mga Lods. Ciao!